Ulan. Vera Manong Balita. Doc Rodin Solante, infectious disease expert. Doc Jean, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Doc Jean. Hi Orly, good morning. Na, Okay lang, okay lang. alam mo, gusto ko nagkakausap tayo, kaya lang, yun lang, pag may pinag-uusapan tayo, may mataas ng kaso. Tulad Yes, itong, yes. tulad Tama. ng leptospirosis, nagulat ako, more than 3,000 na sa buong bansa itong kasong ito na ito. For ano to, simula nung Enero po ito, no, Doc Jean, would you know? Yes. Yes, that's from January, no, yung sa surveillance ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, which is composed of cases reported from most government hospitals lang to Orly, no? Wala pang kasama dito ang mga private hospitals. Doc Jean, malaman ko lang, ang iba, ang ating naiisip, lumublob sa baha. Pero gaano kalaki sa bilang na ito ang nagkaroon ng leptospirosis na hindi naman lumusong sa baha? Okay, ganito yan although wala tayong data on that, no? Pero even lumusong ka sa baha, hindi ka naman kagad automatic na magka-leptospirosis. Tama No? po So, yun. majority pa rin ang walang leptospirosis. But pag constant kasi ang rain and then constant din yung lusong mo sa baha, then doon na umaakit yung risk mo. Kasi everyday, umalakad ka sa baha, maski sabihin mo pang wala kang break in the skin, wala kang sugat, nandun pa rin yung risk na mapasukan ka at ma-infect ka ng leptospirosis, no? At dito sa data namin, like sa San Lazaro Hospital, kadalasan talaga in highly urbanized areas, no? Like dito sa NCR, pinakamaraming nakukuha naming kaso ay coming from Manila mismo, then Quezon City, tapos Caloocan. So these are the flood-prone area na ang mga residente palaging exposed sa baha. May pagkakataon kasi na isang lusong pa lang humingi ng resete laban sa doxycycline ben. Kaya tuloy nangyayari, nagkakaubusan ngayon ng gamot na ganon. Yes, kasi doon sa guideline kasi natin Orly, meron tayong sinasabi doon, yung first, no, yung single exposure na wala kang low sugat, risk, pero low risk, medium risk, and high risk, parang ganun. Doon ka sa low risk kasi parang ako ngayon naabutan na ako ng baha, no? So kailangan kong lumusong sa baha. Kailangan kong mag-inom ng isang tableta or dalawang tableta pala yan kasi 100 mg or 200 mg. Isang inuman lang yan. So ganun ang nangyayari na before pa ako lulusong nito, yung single exposure, iinom na ako. So ganun ang sa guideline natin. Alright. Itong mga naitatala natin na ito, wala lang kasi dito sa report kung ano yung casualty, pero ang pagkakaalam ko more than 20 na rin yata, tama ba yun? Well, ang sa amin, more than 20. Pero lately itong 2 to 4 to 5 days lang, no, dito sa San Lazaro Hospital, nakatatlo ng casualty kami, no? So that's more or less ang case fatality rate namin, mga around 4 to 5%, no, out of the total number of admissions yan. So medyo maliit pa rin yan, pero alam mo, pag sinabing isa o dalawang casualty lang dahil lang sa leptospirosis, ano ba ang common casualty? Number 1, pag pumasok na sila sa hospital, severe na ang leptospirosis. Pangalawa, pag severe na, ibig sabihin may tama na yung bato, may tama na yung baga, medyo mahirap na yon i-reverse, no? Gamutin. Oo, so mataas talaga ang mortality niyan. So yun yung mga kaso na bakit tumataas ang mortality. Kaya ang payot palagi natin na once na you have that onset of fever and then meron ka talagang history na lumusong sa baha within the next 7 days from the start of that symptom, bago lumabas yung mga sintomas, meron kang history, babalikan mo yung history 7 to 14 days. Even after 3 weeks, pwede ka pa rin magkasintomas nang lumusong ka sa baha 2 to 3 weeks ago. Alright. So, ano yung kasi iba, pag hindi pa nila nakikita yung mga symptoms na binabanggit natin, like pamumula ng mata, and then severe headache, mataas na trangkaso, at hirap na sa pag-ihi, hindi pa dinadala ng ospital Yun nga ang palagi nating panawagan, no, sa mga residente natin na wag niyong patagalin, no? Even the first 24 or 48 hours, pag meron ka ng ganung sintomas, especially yung nakaihi ka pa lang, no? Kasi pag ang mga nakikita namin
12 hours hindi na umihi, isang araw hindi na umihi, or kumukonti na yung ihi, tapos naninilaw na yung mata, no? Mm. May lagnat, kailangan talaga yan. Huwag niyong patagalin. Alright. Ano yung pinakaano? Ano yung kung ko'y tatanungin na, Doc, ano yung kasi 'pag nilagnat ka pa lang akala nila, ano ka lang, nalamigan ka lang. Oo, konti lang siguro mga paracetamol 'yan. Pero ano yung pinaka, dapat abangan nating symptoms na baka ito'y leptospirosis na, Doc? So yung pabalik-balik yung lagnat sa isang araw or 2 araw, nanghihina na yung katawan mo, tapos especially, yung kumukonti yung ihi, 'no? Kasi Alright. ibig sabihin kumukonti na yung ihi, may tama na yung bato, 'no? Mm. Tapos, masakit ang ulo, pero nandun talaga yung lagnat, yung pamumula ng mata, masakit ang kalamnan, at pagkokonti ng pag-ihi. So, ibig sabihin 'pag medyo 2 araw, 3 araw na yung lagnat mo pabalik-balik, huwag ka na magdalawang isip 'no? Ano ka na agad, magtungo na agad ng ospital. Pero ang San Lazaro, kumusta ba? Marami bang mga pasyente, Yes, sa inyo dahil yes, diyan? Orly, 'no, medyo dumoble yung mga bilang ng census natin in a span of, or triple in a span of 2 to Naku. 3 days, 'no? But these are the exposure mga 5 to 7 days ago. Okay, 5 to 7 days ago na medyo yung, lumakas yung or araw-araw yung pag-uulan. Pero, ini-expect pa natin 'yan this week, 'no? Marami pa tayong makukuhang mga pasyente because of the incubation na it can be as high as 2 weeks from the exposure. Meron ka pang mga sintomas at puwede pa nating makukuha 'yan at makita 'yan sa San Lazaro. Kaya payo namin ngayon, yung mga pasyenteng may mga gano'ng sintomas, huwag niyo nang patagalin, pupunta na kayo kasi, meron namang mild and moderate, 'no? Yung mga mild na 'yan puwede lang pauwiin at merong gamot na at, babantayan pa rin na hindi mag-proceed or tutuloy doon sa Mm. moderate to severe. Yung iba, 'wag na magdalawang isip. Yung iba kasi parang ayaw pang pumunta ng ospital kasi 'pag na-confine may cashier daw may cashier daw sa higaan. May mga ganyan pa may ganyan pa bang ospital ngayon, Doc Chin? Talagang Yes, nagse-share na sobrang dami ng pasyente tulad dito, ganitong klase ng panahon na mataas ang kaso ng leptospirosis, dengue, iba't iba pa. Nagkakasama ba sa isang higaan ng dalawang pasyente hindi minsan? naman, walang gano'n, Orly, 'no? Mm. Mayroon lang mga beds na sa isang kwarto, 4 or 5, 'no? Ayun, Or pero sa 'pag mas kama marami hindi pa, yung share kayo. yes, Oo. hindi puwedeng magse-share sa bed, hindi naman natin 'Pag ganyang ina-allow kaso yung ano gano'n. po, leptospirosis and dengue? Oo, 'yun, Oo. leptospirosis, dengue. Meron din tayong mga dengue pa ngayon, 'wag kalimutan 'pag ganitong klaseng panahon, sumasabay din ang dengue. Alright. Anyway, wala pa kasi tayong nababalitaang bakuna sa lepto saka dengue. Parang hindi yata uubra ang bakuna 'pag ganyang sitwasyon, eh, 'no, Doc? Talaga maingat Well, tayo. Kaya nga yung mga ye magulang, talagang samang-sama ang loob 'pag, magdedeklara ng suspendido ang klase kung kailang bahana at lulusong na yung anak nila sa baha. Naku po, talaga naman. Doc Jean, maraming salamat. Thank you sa mga impormasyon na ito at sa ulitin po, sir. Ingat kayo palagi. Thank you, Orly, and good morning. Good morning. Dr. Ron Jean Salante, ating suking infectious disease expert mula pa noong pandemic. Kita nyo na kung gaano ka-loyal sa public service si Doc Ron Jean Salante. Mula noong pandemic, na pag tinatawagan natin, mga paalala, meron pa nga sila napagaling na mga unang kaso noon na merong COVID-19. Pagaling nila. Binalita sa atin din po. Hanggang ngayon, napaka-accessible Doc Ron Jean Salante, mga kapuso. San Lazaro Hospital. 6:17 na ho na umaga. Magbabalik po ang